Nakatitig si Aling Dahlia sa puting pader ng kanyang sala. Ang huni ng orasan sa dingding, tila bumubulong ng kanyang pag-iisa. Matagal na siyang nag-iisa, subalit ngayon, mas mabigat ang pakiramdam. Ang mga daliri niya, tuyot na sa katandaan, ay bahagyang kumibot. Wala siyang kasama, ni anino ng sarili niya, ayaw nang sumama sa kanya. Dahlia, may balita ako. Ang tinig ni Cora, ang matalik niyang kaibigan, ay sumambulat sa telepono. Ilang taon na ang nakalipas. May isang ina, hindi kayang buhayin ng anak. Gusto niyang ipaampon. Kumunot ang noo ni Aling Dahlia. Bata? Sanggol? Oo, isang buwan pa lang. Ang ganda-ganda. Dahlia, malulusog ang pisngi at singkit ang mga mata. Nag-alinlangan si Aling Dahlia. Buong buhay niya, ang sarili lamang ang inaalagaan niya. Pero ang ideya ng isang munting nilalang na magpupuno ng katahimikan sa kanyang buhay ay unti-unting lumambot sa kanyang puso. Sige, Cora, gusto kong makita. Kinaumagahan, naroon si Aling Dahlia sa ampunan. Sa kawayan ng kanyang kamay, lumapat ang isang munting palad. Ang singkit na mga mata nakatingin sa kanya. Hindi ito umiyak, bagkus tila nagmamasid. Romina, ang ganda ng pangalan mo, bulong niya. Mula noon nagbago ang mundo ni Aling Dahlia. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng halakhak at tawanan. Ang bawat pagnguya ni Romina, ang bawat pagtumba nito sa kanyang unang mga hakbang, bawat pagbulong ng mama, ay musika sa kanyang pandinig. Si Romina ang kanyang buhay. Ang bawat sentimo ng kanyang ipon ay ginugol niya para dito. Pinag-aral niya sa pribadong eskwelahan. Binigyan ng magandang damit. Binili ng mga laruan. Tinuruan niya itong maging matalino, maging mabait, maging masipag. At si Romina, hindi siya binigo. Mama, tingnan niyo po. Summa cum laude po ako. Ang diploma ay may gintong ribbon ay iwinagayway ni Romina sa harap ni Aling Dahlia. Ang kanyang ngiti ay singliwanag ng araw. Lumukso ang puso ni Aling Dahlia. Alam kong kaya mo, anak. Ipinagmamalaki kita. Hindi nagtagal nakahanap ng trabaho si Romina sa isang malaking kumpanya bilang isang marketing associate. Masipag si Romina. Hindi ito umuwi hanggat hindi tapos ang kanyang trabaho. At dahil sa kanyang dedikasyon at talino, mabilis itong na-promote. Mama, manager na po ako. Ang tinig ni Romina ay nanginginig sa tuwa. Talaga, anak? Ang tingin ni Aling Dahlia ay sumilay, ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, may ibang bagay na unti-unting lumilitaw. Isang maliit na binhi ng kasakiman. Ang mga mata niya ay kumislap sa tuwa, hindi lamang para kay Romina, kundi para sa potensyal na dala nito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sumimsim si Aling Dahlia sa kanyang kape. Anak, sa susunod na sweldo mo, sana makabili tayo ng bagong telebisyon. Ang labo na kasi nito. Nagulat si Romina. Mama, di ba kabibili lang natin nitong nakaraang taon? Oo nga, pero iba na ngayon ang mga telebisyon, anak. Mas maganda ang curved screen para mas masarap panood ng mga k-drama mo. Bumuntong hininga si Aling Dahlia, tila nagtatampo. Ayaw mo ba akong maging masaya, anak? Hindi naman po sa ganun, mama. Tsaka ang dami kong nakikitang bagong damit sa mall. Ang ganda-ganda ng mga yun. Pero wala akong pambili. Alam mo naman, maliit lang ang pensyon ko. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Aling Dahlia. Mula sa pagiging mapagmahal na ina, naging isang uhaw na anino ito. Ang bawat pag-uwi ni Romina, may kaakibat na listahan ng mga gastusin. Bagong sapatos, bagong bag, bagong palamuti sa bahay. Mga luho na dati hindi niya pinapansin. Romina, kailangan ko ng bagong salamin. Ang labo na ng mata ko. Mama, kapapalit lang naman po natin ng salamin niyo last month. Pero hindi na ito ang gusto ko. Ang bigat-bigat sa ilong. Nagtiis si Romina. Mahal niya si Aling Dahlia. Ito ang nagpalaki sa kanya. Ito ang nagbigay sa kanya ng pamilya.
Kaya kahit gaano kabigat ang kanyang pasanin, nagtatrabaho siya ng doble. Ang overtime ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Ang kanyang sweldo, diretsyong napupunta sa mga kagustuhan ni Aling Dahlia. Ang kanyang sarili ay napapabayaan. Isang gabi umuwi si Romina, pagod na pagod. Ang kanyang mga balikat ay tila may kargang sandatang bato. Ang kanyang mga mata, nanlalabo sa pagod, bumagsak siya sa sofa. Romina, bakit ngayon ka lang? Nagugutom na ako oh. Ang tinig ni Aling Dahlia, matalas na parang kutsilyo, ay tumagos sa kanyang pagod. Pumikit si Romina. Pasensya na, Mama. Ang dami lang po talagang trabaho. Trabaho? O baka naman nakikipaglandian ka naman sa opisina mo? Ang dami mong dahilan. Ang bagal-bagal mong kumilos. Nagulat si Romina. Mama, ano po ba yung sinasabi niyo? Ang sinasabi ko, ang tamad-tamad mo. Hindi ka man lang marunong magluto para sa akin. Lahat na lang ako ang gumagawa. Mama, kararating ko lang po. At saka may inihanda na po akong pagkain sa rep kanina, di ba? Ayaw ko ng pagkain sa rep. Gusto ko yung sariwa. Gusto ko mainit. Alam mo ba kung gaano kahirap maghintay sa'yo? Ang gutom ko. Parang gustong kumain ng bakal. Napahawak si Romina sa kanyang sentido. Mama, pakiusap. Pagod na po ako. Pagod? Ikaw pa ang pagod? Ako nga itong buong araw na nag-iisip kung paano makakakain. Kung paano mabubuhay. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dyan. Wala kang trabaho. Wala kang mararating. Uminit ang dugo ni Romina. Wala ako dyan. Ako ang nagtatrabaho, Mama. Ako ang nagpapakahirap para may pambili tayo ng pagkain. Para may pambayad sa kuryente, sa tubig, sa lahat ng luho nyo. Luho? Luho ba ang tawag mo sa mga pangailangan ko? Ikaw ang luho, ikaw ang pabigat. Pabigat? Ang dami ko na pong ibinigay sa inyo, Mama. Lahat po ng sweldo ko. Halos lahat sa inyo na po napupunta. Ni hindi na nga po ako nakakapag-ipon para sa sarili ko. Ni hindi ko na nga po nabibili ang mga pangailangan ko. Ang tinig ni Romina ay nanginginig sa galit. Ah, ganun. Lumalabas na ang tunay mong kulay. Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba nagpapasalamat ka sa akin? Nagpapasalamat naman po ako, Mama. Pero hindi po ito ang pasalamat na gusto nyo. Ito ay pagsamantala. Pinagsasamantalahan niyo po ako. Ako? Pinagsasamantalahan ka? Matapos kitang ampunin, matapos kitang buhayin, matapos kitang pag-aralin, ito ang isusukli mo sa akin. Wala kang utang na loob. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng isang walang utang na loob na kagaya mo. Ang mga salita ni Aling Dahlia ay tumago sa puso ni Romina. Mas matalim pa kahit sa anumang kutsilyo. Parang dinurog ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, hindi lang sa pagod, kundi sa galit at sakit. Tumayo siya at ang kanyang katawan ay nanginginig. Lumayas? Talaga, Mama? Ang boses ni Romina ay mahina at halos pabulong, subalit may matinding lamig. Sige, lalayas po ako. Mabuti pa nga. Umalis ka na. Hindi ka kawalan. Hinihingal si Aling Dahlia, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Tumingin si Romina sa paligid ng bahay. Ang bahay na ito ang kanyang tahanan. Ngunit ngayon ay tila isang kulungan. Ang lahat ng bagay sa loob, mula sa bagong telebisyon sa mamahaling sofa, sa mga palumuti sa dingding, ay galing sa kanyang pinaghirapan. Ang lahat ng ito ay pilit na kinukuha sa kanya. Sige, alis na po ako. Ulit ni Romina. Mas malakas na ngayon ang kanyang tinig. Pero, hindi ako aalis na walang dala. Kumunot ang noo ni Aling Dahlia. Anong sinasabi mo? Napangiti si Romina. Isang ngiting mapait. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng kinuha mo sa akin, ay babawiin ko. Naramdaman ni Aling Dahlia ang kaba sa kanyang dibdib.
Anong ibig mong sabihin? Naglakad si Romina patungo sa silid ni Aling Dahlia. Bawat takbang may determinasyon. Bawat takbang may matinding puot. Naalala niya ang bawat gabi na umuwi siyang pagod. Ang bawat oras na nag-o-overtime siya. Ang bawat sentimo na kinuha ni Aling Dahlia sa kanya. Sa loob ng 5 taon, Mama, bulong ni Romina habang binubuksan ang cabinet sa silid ni Aling Dahlia. Lahat ng pera ko, halos lahat, sa inyo napunta. Akala mo hindi ko alam? Akala mo hindi ko nakita kung saan mo tinatago ang lahat ng yun? Nanlaki ang mga mata ni Aling Dahlia. Wala kang karapatan. Magnanakaw. Magnanakaw? Tumawa si Romina. Isang tunog na walang kaligayahan. Hindi ito pagnanakaw. Mama, ito ay pagkuha ng akin. Ito ay pagkuha ng hustisya. Kinuha ni Romina ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Ito ang kahon kung saan niya nakita minsan si Aling Dahlia na nagtatago ng pera. Ang kahon ay naglalaman ng mga alahas at perang papel. Ang lahat na ito ay galing din naman sa kanyang pinaghirapan. Hindi! Wala kang karapatan. Akin yan! Sigaw ni Aling Dahlia. Tumakbo patungo kay Romina. Ngunit sa huli, hawak na ni Romina ang kahon. Ang kanyang mga daliri ay humawak dito ng mahigpit. Tila ayaw nang bumitaw. Ang bigat ng kahon ay katumbas ng bigat ng kanyang sakit at pagod. Akin po ito, Mama, sabi ni Romina, ang kanyang tinig ay matigas. Ang lahat ng ito ay galing sa akin. Ang bawat alahas, pinaghirapan ko po ito. Hindi mo ito kinuha sa akin, kundi pinagkatiwala ko lang sa inyo. At ngayon ay babawiin ko na. Umatras si Aling Dahlia, ang kanyang muka ay putlang-putla. Magnanakaw, lumayas ka, at wag ka nang babalik. Hindi na po talaga ako babalik, Mama, sagot ni Romina, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Sana, matuto po kayo sa ginawa niyo sa akin. Naglakad si Romina palabas ng bahay. Ang kahon ay mahigpit na hawak ng kanyang dibdib. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang paglaya. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa. Ang mundo tila mas maliwanag. Wala siyang nilingon. Wala siyang pinagsisisihan. Ang lahat ng sakit, galit at pagod ay naiwan sa bahay na yon kasama si Aling Dahlia. Naiwan si Aling Dahlia na nakatulala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Ang lahat ng kanyang ipon, ang lahat ng kanyang kayamanan ay nawala. Ang tahimik na bahay, ngayon ay mas tahimik pa. Ang bawat tunog ng orasan ay tila nanunumbat. Wala siyang kasama. Wala siyang pera. Dahil wala na si Romina. Ang mga araw ay lumipas, naging linggo, naging buwan. Ang dating masiglang si Aling Dahlia ay unti-unting nangangayayat. Ang kanyang mga mata ay malalim at malungkot. Ang kanyang bahay ay nagiging luma at madilim. Ang kanyang mga halaman ay nalanta at ang kanyang mga alagang hayop ay nagutom. Wala nang nag-aalaga sa kanya. Wala nang nagbibigay sa kanya ng pera. Aling Dahlia, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang kapitbahay. Ngumiti si Aling Dahlia at hindi ito sumagot. Nakatitig lamang siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay lumilipad sa nakaraan. Naalala niya ang halakhak ni Romina, ang mga yakap nito, ang mga salitang, Mama, mahal kita. Ang lahat ng ito sinira niya. Ang lahat ng ito nawala sa kanya. Isang araw may kumatok sa pinto. Aling Dahlia, may nag-iwan po ng mga grocery dito sa labas. Nagulat si Aling Dahlia. Grocery? Sino ang magbibigay sa kanya? Nang buksan niya ang pinto, naroon ang isang sako ng bigas, mga delata, mga gulay, at isang sobre. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may perang papel at isang sulat. Mama, sana ay maging maayos ka. Alam kong galit po kayo sa akin, pero hindi ko kayang makita kayong nahihirapan. Ang perang ito, gamitin niyo po ito para sa mga pangangailangan niyo. Hindi ko man may babalik ang dating tayo, pero tandaan niyo po, mahal ko po kayo. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Dahlia. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, hindi sa galit, kundi sa luha. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang muka.
mainit at maalat. Ang sakit ng pagsisisi ay lumamon sa kanya. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang sinabi ay bumalik sa kanya. Romina, bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag. Patawarin mo ako, anak. Hindi na bumalik si Romina sa bahay, hindi na niya nakita si Aling Dahlia. Ngunit buwan-buwan, may dumarating na grocery at pera. Hindi man niya nakikita ang mukha ni Romina, alam ni Aling Dahlia na naroon pa rin ito, nagmamalasakit. Ang pag-ibig ni Romina, kahit nasaktan, ay hindi nawala. At sa bawat grocery at pera na dumarating, nararamdaman ni Aling Dahlia ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang aral ay masakit, subalit natutunan niya. Ang pagmamahal, hindi dapat sinasamantala. Ang utang na loob, hindi dapat singilin. At ang pamilya, hindi dapat pinapalayas. Isang gabi habang nakatitig sa lumang litrato ni Romina, napangiti si Aling Dahlia. Isang mapait na ngiti. Salamat, anak. Maraming salamat sa aral, bulong niya. Ang kanyang bahay ay tahimik pa rin, subalit ngayon hindi na ito nakakatakot. Ang bawat tunog ng orasan ay hindi na nanunumbat, kundi nagpapaalala ng isang pagkakataon na nasayang at ng isang pagmamahal na sa kabila ng lahat ay nanatili. Nakatayo si Romina sa isang sulok, nakatanaw sa bahay ni Aling Dahlia. Sa loob ng kotse niya, may isang bag ng mga grocery at isang sobre. Nakita niya ang pagbubukas ng pinto. Ang pagkuha ni Aling Dahlia sa mga iniwan niya. Hindi niya nakita ang mukha ni Aling Dahlia. Ngunit naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit kasama nito ang pag-asa. Ang pag-asa na balang araw maghihilom ang lahat. Ang pag-asa na ang pagmamahal sa huli ay magwawagi. Pinaandar niya ang makina ng kotse. Huminga siya ng malalim. Sana mama, bulong niya sa kanyang sarili. Sana ay maging masaya ka. At umalis siya, dala ang kanyang sakit, dala ang kanyang pag-asa at dala ang isang aral na hindi niya malilimutan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, subalit sa bawat pagsubok may aral na nakatago. At ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang pagpapatawad. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Ikaw, ano ang natutunan mo? Makikicomment naman sa baba. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.